Hey guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin Pababits. Ayan, sa katunayan po nandito po kami ngayon sa city talaga ng Cebu. Nakabalik po ako sa lugar na to. Ayan, 2013 nakapunta po ako dito 2 beses dahil yung naging amo ko nakatira po sa Laray, Cebu, Talisay. So ayan, malapit na po dito yung port. Sakayan po ng Ocean Jet, yung isang barko na ano pa to, yan, mabilis na barko. Oo, tas may isa pa, basta nandyan na po yung port. Patawid, Ormoc, ayan, main city na po ito. Tas yung interviewhan ni Adrian, ayan, yung building na nandun, yung CTU, main CTU. So ayan, alas 9 pa naman po yung interview niya. Maaga pa kaming nakarating dito, mga 6:45 pa lang. So ayan, sabi ko, punta lang muna tayo ng plaza dahil nakita ko. Sabi ko, malapit naman ito sa sa port, sakayan ng Ocean Jet. Na dati dito po ako sumasakay pauwi ng Tacloban. Ayan, napakalawak po ng plaza ng Cebu. Actually, hindi naman po ito talaga yung plaza. Marami pa siguro pero hindi ko pa napuntahan. Basta ito lang po yung naalala ko. Pagtingin ko, sabi ko, diyan, plaza naman po ito ng malapit sa port. Sakayan din para uwi ng Tacloban. Yan, napakaluwag po yan dito, napakaluwag. Marami pa pong nagja-jogging kasi mag-alas 7 pa lang. Medyo napaaga po kami ni Adrian. Mas napaaga pa po kami noong mag-i-exam sa CNU. Tapos naghanap po kami ng pharmacy dahil may allergy si Adrian. Bumili muna kami ng cetirizine. Tama po ba guys yung cetirizine na bigkas ko para sa allergy kasi malamig kanina, parang umatake yung ni Adrian na sinipon daw siya, masakit yung ulo niya. Yan po guys, napakasaya po na nandito po tayo, na noon po pinapasyalan po namin ng mga alaga ko na pag sinusundo namin yung mama niya pauwi dito sa dito sa Cebu na galing Tacloban. Dito po muna kami nagtatambay. Yan po guys, nakabalik po tayo dito. Malapit na pala sa port area ng Ocean Jet yung nadatingan namin ni Adrian. Medyo matagal-tagal pa yung oras na hihintayin namin dahil yung interview niya is alas 9. Yung oras pala is alas 7:16. Tapos ayan, uminom muna siya ng medisina or gamot. Tapos ako, nagpabili po ako ng Bunamin guys kasi nang papunta po kami dito, parang pinasok ng hangin yung tiyan ko, na parang nahihilo na po ako sa bus, na parang masusuka pero hindi ako susuka, para lang parang naglalaway po tayo. Tapos ayoko ng mga sumasakay sa bus, yung mga pabango nila naghalo-halo, parang nahihilo na din po ako. So hindi po ako nag-breakfast, nagkape lang. Si Dian nagano naman po siya, kumain. Ako hindi, kasi pag biyahe hindi talaga ako kumakain dahil yun po yung inaanuhan ko, baka po ako mahilo tas makasuka. Hindi talaga ako nakain pag magbibiyahe. So ayan, mag-i-standby lang muna kami dito ni Dian sa plaza ng Cebu, malapit sa port. Ko kay Dian, wag tayong lumayo
Huwag tayo tawid ng tawid, baka mawala po tayo. At saka yung sinakyan namin po papunta dito mula sa North Bus sa terminal, motor, yung mga angkas, habal-habal. Parang napamahal yung pamasahe kasi 100 kada isa. Pero okay lang, basta natuntun po namin yung Main City kasi pareho naming first time po dito na magpunta ni Dian sa eskwelahan na yan. Tas sa mismo sa gate kami ipinara ng habal-habal. Yun lang, medyo napamahal. Hindi ko alam kung nagtaksi kami kung magkano po yung pamasahe. Kasi iba yung dinadaanan ng motor, parang pakiramdam po namin malayo pa kasi iba yung daanan ng motor kaysa sa taxi. Iwan ko lang. So yung mga nakakaalam dyan, tapos mga taga rito sa Cebu, comment na lang po kayo kung sa susunod ano ang dapat sakyan. Tapos ngayon sabi ko kay Adrian, problema na naman yung pabalik pa North Bus, pero siguro magtataksi na lang kami, hindi na kami sasakay ng angkas. Parang napapamahal yung angkas. Sabi ni Adrian, hindi naman po siya nakapag-book kasi nagtry po siya, nagbook doon sa sugod doon sa amin. Hanggang dito sa city, 800 daw yung singil kada isa. Agoy, Ginoo ko. Wag na lang. Magtitis na lang po kaming magkandawala-wala. Kaya namin po ni Adrian yung maglakad-lakad. Mabuti po yung naglalakad para hindi mawala. Yan, may pusa. Nakikipaglaro yung pusa. Lapitin si Adrian ng pusa kasi meron po siyang alaga doon sa kanila na pusa. Yan, marami pa pong nagja-jogging. Masasabi ko po parang na-excited po tayo na nakapunta po tayo dito sa sa plaza na pinamamasyalan namin noon ng mga alaga ko. Doon po yung playground ng mga bata pero sarado. May guard. Dito lang tayo sa sa playground ng mga matatanda. Yan yung pusa, hindi na humiwalay kay Adrian. Nakikipaglaro. Yan. Yeah! Nakikipaglaro kay Adrian. Ayan po guys, mag-alas-8 na. Pabalik na po kami ni Dian sa CTU. Ayan po, GMC Plaza. Tapos dadaan pa po kami ng Jollibee. Diretso na po papunta doon sa CTU. Pag-aaralan po namin ni Dian kung paano tumawid. Siguro pag walang matambayan doon banda sa CTU kasi hindi naman po tayo makakapasok. Babalik na lang muna ako dito sa plaza. Dito tayo muna magtatambay habang naghihintay kay Dian. Cebu King Ha Foundation. Ha? Tika muna. Tika muna kasi may sasakyan. Yan, maraming motor. Baka pagtawid namin biglang dito kita para kita makakita kun
May matabok. Delikado po. Kasi baka biglang may tumawid. Ayan po, wala na. Toyota. Lang po yung Jollibee dito sa CTU. Kaso lang walang ipapasok sa Jollibee. Ayan, papasok na po si Adrian. Tayo dito lang po tayo sa labas. So, ayan, nandito na naman po tayo sa labas. Ayan po yung mga guardian ng mga nag-i-exam. Nandito lang po sa labas. Tingnan nyo po yung mga forma po ng mga naghihintay. Pwede naman po tayong bumalik doon sa plaza. Doon po. Para naman po tayo dito nanlilimos, guys. Dito lang po sa gilid ng kalsada. Ayan po. Medyo papainit na po, guys, yung pwesto natin dahil yung araw papunta na po dito. Yan, yung singaw ng hangin is mainit. Hindi na lang po ako bumalik doon sa plaza dahil interview lang naman, hindi naman po yan magtatagal, hindi katulad nung examen sa CEU. So yung oras po, guys, is alas 9:18 na. Yung ibang nag-interview lumabas na. Dapat sana pala kanina pagdating namin ni Adrian, pumasok, pero maaga pa kasi alas 6:45 dumating po kami dito. Dapat sana pag alas 7, pero hindi naman po pinapapasok pa ng guard hanggat hindi pa nag-umpisa. Mga 7:30 siguro pumasok na siya dahil pagpasok niya doon sa loob is pila pala. Pero hindi naman nagtatagal. Dinig ko dito sa mga nag-interview, sabi nila madali lang daw kuno ang interview. Pagkadinig ko sa mga nauna na lumabas. So ayan, hindi na lang po tayo alis dito kasi baka magpunta pa tayo dun sa plaza, magbalik. Sakto naman yung labas ni Adrian. Saka napakainit na po, guys. Ayan, mainit na po. So katunayan nga dito yung yung hangin. Pag dumadaan yung sasakyan, mainit na. Patingin-tingin lang po tayo dito na habang yung iba ko ditong mga nag-aantay is nandoon. Lumayo lang po ako sa kanila kasi hindi ko po sila mga kilala. Nakikimarites lang po tayo sa mga usap-usapan nila. Mainit na po, guys. Mainit. Ayan. Tapos, tinitingnan ko po yung mga pampasayros na jeep or bus na dumadaan po dito. Yung nakalagay po is Mandawi, tas Mabulo, Junes. Walang dumadaan na merong naka-franchise na is-in or North Bus Terminal. Di katulad doon sa kabila, meron pong nakasulat sa jeep na North Bus. Dito wala. Hindi ko alam kung dadaan po sila sa North Bus. Kaya yung ano ko lang, Kulon, Mabulo. Pero pag punta na po dito, meron na pong nakasulat na is-in. Pero papunta na po dito.
Oh, Mabulok Carbon. Hindi ko po yan kilala ng mga lugar, guys. Pag talaga hindi ka taga city, mawawala ka. Pero natatandaan ko yung yung tinirahan namin dati sa Talisay papunta doon. Matutuntun ko kung sasakay lang po ng taxi papunta doon sa Talisay. SRP Gaysan. 2013 pa yun. Kasi yung amo ko dito nagtatrabaho, nakasign sa Cebu. Tapos yung inanuhan nila ang apartment doon sa Talisay, Laray. Sa may Laray, Talisay, Cebu. Malapit lang po ng ng Gaysan. Linalakad ko lang yun. Kaya natandaan ko pagpunta namin doon ni Dian, naghanap po kami ng pharmacy dahil yun nga bibili siya ng gamot pang allergy. Ay, nandito na pala si Dian. Yan, tapos na siyang mag-interview. Kumusta? Ha? So yan, nag-uusap kami ni Dian kung ano na naman po yung sasakyan namin. Pinapag-google ko po siya kung yung malapit dito, yung habal-habal ba kung magkano pa yung singil pabalik sa North Bus. Ginugugol pa ni Dian. Ito po yung city. Papauwi na po kami ni Dian. Bangin ni Tito nakuan. Tumana. Nakamotor. Nag-book si Dian ng ng angkas. 50 lang naman po yung singil. Yung sa amin kanina 100. 100 po, guys. Bakit ganon? Bali pala yung entrance ng city dito sa likod. Yung pinasukan po ni Dian doon din sa likod. Kaya nga kami pupunta dito sa likod sa entrance ng city. Ayan pala yung entrance ng city. Hey guys, good morning ulit. Ayan, ipagpatuloy natin po yung vlog natin kahapon. Hindi ko po natapos dahil hindi na po kinaya ng powers ko. At yun, pakiramdam ko po ngayon is masakit pa rin yung binti ko dahil sa kalalakad. Hindi ko po natapos yung vlog ko kahapon kasi napagod na po kami at nagkaroon din po ng lakaran. Tas sobrang init. Yung init guys, hindi mo makakaya. So kahapon, nanggaling po kami ng CTU. Dumaan muna kami sa boarding house ni Jing. Hindi na lang po ako nag-vlog dahil di nakakayanin. Di nakakayanin ng gutom. Pumunta kami kay Jing sa school. Kinuha namin yung susi niya sa boarding house dahil nag-ano muna kami doon ni Adrian. Makadating po kami doon sa Compostela mga alas 12. Punta muna kami ng boarding house ni Jing, nagtambay. Umalis kami doon, pauwi dito is mga alas 3:30 na. Saktong-sakto lang yung lalakaran namin, medyo malilim na. Alas 3:30. At yun, nagsaing muna kami doon kay Jing. Bumili na lang po kami ng maulam namin ni Dian, yung pritong manok. Tapos doon na po kami nagsaing kay Jing. Doon kami kumain. At tapos, nag-relax po kami na medyo nakatulog po tayo. Nakatulog tayo ng konti dahil nagising po kami kahapon is mga alas 2:30 pa lang. Lalong-lalo na po si Dian, hindi daw siya nakatulog kasi umatake yung allergy niya. Tapos, kahapon, kasakay kami mga alas 4:30 na. Papunta na po ng city yun na yung bus na sinakyan namin medyo mabilis. Tas mabilis po yung
Mabilis yung oras po na nakadating po kami doon, di tulad ng mag-take si inyo na parang atrasado. Basta medyo mabilis yung nasakyan po namin na na bus dahil hindi po siya nag-stop over. Na yun, nakadating po kami ng si inyo mga 6:45 pa lang. Medyo malamig pa yung hangin. So sa paghihintay namin na mag-time ng interview ni Dian, sabi ni Dian, maghanap daw po kami ng pharmacy. Nagtanong po naman kami doon, wala daw sila ditong nakikita na pharmacy, kung hindi yung mga kainan lang, baka doon sa mga kainan merong nagtitinda. So lang po kami, naglakad ni Dian ng diretso. Nadaanan po namin yung Jollibee, tapos medyo niliko kami. Nakakita po kami ng 7-Eleven. Wala, sabi ko, 7-Eleven, malapit naman to sa port area ng Ocean Jet. Tapos, pagtingin ko sa kabila, plaza na. Sabi ko, plaza naman to. Talagang nasa city na po tayo. So, ayun, pumasok kami sa 7-Eleven. Wala po silang gamot na tinda. Tawid po kami doon sa mga karinderya na doon po kami nakabili ng gamot. Na pagtawid namin is ticketing area na po ng Ocean Jet. So, ayun, sabi ko, umaga pa naman, punta po tayo dito sa plaza. Na yun, doon nga kami nagtambay. Basta super pagod po yung namin kahapon ni Dian. So, ngayon naman, ayan, si Sia, tapos na po siyang kumain. Yung ulam po niya is, ayan, tocino roll at saka itlog. With may tinapay pa siya. Kasi siya lang po yung may klase ngayong umaga. Alas 8 yung klase niya. Yung oras po naman is, alas 7:20 na. Sige na, maligo ka na. Oh. Alas 7:20 na, maligo ka na. Kasi si Chrislyn ngayon walang klase dahil meron pong medyo alarma ng school. Meron naman daw nangunguha ng mga bata. So, muna ngayon yung mga teacher, parang magmi-meeting po sila. Walang klase sila ngayon at saka merong bisita. Yung may klase lang ngayon si Sia. Si Sansan wala kasi bukas exam na po nila. Bali 4th grading na po nila Sansan dahil nauuna sila Sansan dahil semi-private naman po siya. So ayan, siya lang po yung yung may klase ngayon. Habang nagkakape na naman po tayo na medyo natatamad tayong bumangon kanina dahil yun, masakit na naman, parang sumakit na naman yung katawan natin. Sa susunod, kung meron na pong appointment si Dian, pwede na po siyang mag-solo dahil sabi niya, nami-memorize naman niya po yung mga lugar-lugar na dinadaanan namin na pagdating doon sa North Bus, hindi na po siya malilito dahil yun, nakatry na po siyang mag-book ng angkas. Pag uwi, nag-book siya ng angkas puntang North Bus. 50 pesos lang pala yung singil. So isahan lang naman yung book. Pagpa-book hindi pwede dalawa. Yung naging namin po sitwasyon kahapon, yun nga, naisip ko at napagtanto yung entrance pala ng CTU sa harap. So bali dito kami sa likod kasi iba pala yung yung gate para sa mga nag-exam, tapos yung entrance talaga basta entrance na nandito sa harap, doon kami sa likod na malapit na pala doon sa plaza. Na medyo may kalayuan pa din yung pag-ikot namin para sa entrance ng CTU. Na doon po yung angkas naghihintay sa amin. Dahil sabi niya, nandito siya sa entrance. Sabi ko, entrance naman to. Iba pala, sa harap pala yung entrance ng CTU. So yun, medyo may kalayuan pa yung inikot namin ni Dian. Tapos yun, pag abot namin sa entrance, sabi niya, Yamaha na motor. Meron naman po silang uniform, helmet at saka yung sweatshirt nila is angkas yung nakakuha, kulay blue. So yun, pag ni Dian, sabi ng driver, Adrian,
So, isa lang naman po siya at hindi pwede dalawa yung angkas, isahan lang. So, bali, ako muna yung hinatid sa North Bus, tas binalikan na lang si Adrian. So, bali 100 lang yung pamasahe. So, ayun, alam naman ni Dian yung hindi ibig sabihin pasikot-sikot. Alam na po niya yung sitwasyon ng paano sumakay. Hindi na po siya makakawala-wala at itartaray po niyang magpunta doon na siya lang mag-isa na para naman po siya maging memoryado na po niya yung mga lugar-lugar. Basta may angkas lang na motor. Yan, papasok na si Sia. Hi guys, papasok na po ako. Di pa tayo nakapaglinis ng extension. Mayroon pang mga dyan ni Bon. Alas 7:40 na po yung oras. Oh, nahulog pa. Ayun naman, kahapon, hindi tayo nakapaglaba. Ayan, nadagdagan naman yung labahan natin. So, ang gagawin po natin is magbababad muna. Bababad muna natin tong mga labahan natin na. Tapos na din po kaming mag-ipon ng tubig ni Papa Bits. Yan, meron na pong mga tubig kami. Guys, papasok na po ako. Babay na. Yan, mag-alas 8 pa lang guys. Napakaano na po yung init. Yung init. Yung sikat ng araw, napakainit po. Basta pagdating namin kahapon doon sa boarding house ni Jing, naghanap kami ng ng malamig na tubig ni Dian. Uminom po kami ng tudo. Pero hindi naman yung bigla ang inom ng tubig na malamig kasi pag galing sa init, galing ka sa labas na mainit tapos bigla kang iinom ng tubig, parang sumasakit yung dibdib mo. Yung ginagawa namin po, meron pa kung hindi nakakalimutan na pamahiin ng lolo ko na paggaling daw sa araw, bago uminom ng tubig is mag-ano muna ng asin. Yun po yung namin ginawa. So, ayan po guys, yung interview ni Adrian kahapon, sabi niya, yun, tinatanong na po siya ng schedule ng magiging klase niya, kung okay lang daw yung 9 to 4 sa araw or basta ganun or sa panggabi kung kakayanin daw. Iwan ko kung anong sagot ni Dian. Basta yun, binibigyan na po siya ng schedule. Na yun talaga, parang inisip niya na sana daw ko yung si Inyo muna sa kanya bago mauna po yung si Tio na ma-enroll na siya. Sa si Inyo kasi yung yung statistic na course, parang hindi niya beat. Tapos yung talaga niya is psycho sa si Inyo. So, tinanong daw siya, pag natapos niya yung, halimbawa sa CTU siya mag-aral, tinanong daw siya kung halimbawa pagtapos siya sa statistic, anong gagawin niya. Nasagot po niya is, hindi pa niya daw alam. So, ayan, parang binibigyan na po siya ng schedule, kasi i-update na lang din po siya. Pero, yung pangarap po niya, orbit, sana mauna daw yung si Inyo. Kung baga sakali, pala rin siya sa si Inyo. Sa si Inyo talaga siya mag-aaral. Iwan ko sa kanya. Hindi ko po alam. Basta yun. Na sa susunod na magkaroon na po siya ng appointment sa Cebu, pwede na po siya yung pumunta na siya na lang po yung mag-isa. Dahil kakayanin na po niya na hindi po ako kasama. Ayan, parang mananakit pa rin yung mga natin, mga katawan, nang dahil talaga sa init guys, sobra. Naglalakad po kami ni Dian, papunta kay Jing sa school. Hindi naman po kami sumakay kasi yun lang talaga, yung biyahe-biyahe, kalaban mo is
pira. Awang kailangan mo pira kasi kalaban mo yung pamapamasahe. Diyan ka sa mga pamasahe. Patingi-tingi na pamasahe. Na yun, pag hindi mo pa alam yung pupuntahan, ay iniisip mo kung saan ka sasakay, kung paano. Iniiwasan namin talaga ni Dian na hindi po nila makitaan po kami ni Dian na bago lang. Iniiwasan namin po talaga. Pero kahapon siguro nung sumakay kami papuntang Sitio, parang nadinig ng mga driver ng motor kasi nagtanong muna kami doon sa manay nagtitinda na matanda ng mga candy, sigarilyo. Sabi ko, tay, saan pwede dito pong sumakay papuntang Sitio? Tapos siya po yung nagtawag, Sitio daw, sabi pa nila. Sitio, kuya. Sabi ba naman, saang Sitio? Sabi ko, Sitio, eskwela ng Sitio. Akala ko no sinyo kasi 3 daw. Parang nalata ko pag sabi na sige tag 100 daw kada isa sa inyo. Sila pa lang naman yung doon nandoon sa may sa may North Bus na nakaparada na motor. So ayun sumakay na lang kami ni Dian. So ngayon nagkaroon na po kami ng aral. Sa susunod hindi na po kami mabibiktima ng ganun. Nakag-try naman din po si Dian na mag-book ng angkas na yung pala is 50 pesos lang po yung pamasahe na nakikita ko naman po kahapon sa karamihan ng mga estudyante is nakaangkas po sila. Yung mga estudyante. Parang yung angkas ngayon doon sa city. Marami. Yung Maxim naman merong Maxim pero doble yung singil nila. At saka parang may pa din sila, parang may shipping fee. Kasi yung nabook pala ni Adrian, Maxim. Nagtry lang naman pag tiningnan niya po kung magkano yung Maxim pabook. Doon sa Katmon siya dahil dito sa Sugod hindi naman gumagana. Doon sa Katmon, try lang po niya. 800 yun, 800, bali doble. Tapos, meron ka pang babayaran na parang pinaka shipping fee nila. So, ayun, hindi naman po kami nakapag doon sa North Bus. Doon na kami nakapag Google Maps si Adrian nung papauwi na po kami. Trinay po niyang Google yung angkas mula Sitio pa North Bus is 50 pesos lang. At medyo malapit lang talaga. Kasi iba-iba kasi yung daanan ng mga sasakyan, one way. Tas kada sasakyan merong lang kalsada na dapat daanan. Kaya ayun. Kaya habang nagtatambay ako doon, iniisip-isip ko talaga na pag hindi mo talaga kabisado yung Cebu City, mawawala ka talaga. Pero kung marunong ka naman pong magbasa, hindi ka naman mawawala. Yung ka lang magbiyahe na hindi mo alam talaga kung saan banda yung pupuntahan mo. So, yun, yung naisip ko na lang na maglakad para hindi po mawala. Na naman po yung dinadaanan namin matandaan. So, yun na lang po yung ginagawa namin. So, ngayon, alam na po namin merong angkas na mas madali kang makapunta kung saan ka pupunta or saan yung pupuntahan mo. Nandyan po yung angkas na pwede mong tawagan or i-book na dumadating naman po sila kaagad. Tapos kahapon pag uwi namin ni Dian, galing na ng Compostela, 3:30. Antay po kami ng bus. Na timing naman yung bus medyo puno na. Sakto na lang, 2 na lang po yung pwede makaupo. Na doon po kami nakaupo ni
ni Adrian sa last ng upuan na kontra ko din po yun kasi pag nakaka ng lubak parang tumatalon yung puwit mo. Tas banda dito ako sa may bintana yung init na nandito na hanggang dito sa sugod mula Compostela na mainit po yung natin kabila. Nangangawit na po yung kamay ko na inaano ko lang parang ipinapatong sa upuan na hindi po mainitan tayo masyado na timing naman po labasan ng mga trabahante sa Mitsumi tas mga estudyante. Ayun, hanggang dito sa sugod yung natitingnan ko yung mga estudyante kahit siksikan basta makasakay lang or makauwi yun gusto lang po nila yung standing position na nagsisiksikan na talaga na pasakay yung mga bus kasi pag nakakadaan naman sa lugar na bababaan medyo kumukunti yung pasayeros tas meron na naman pong madadaanan na eskwelahan na labas din yun may sasakay na 5, 10 hanggang nagsisiksikan talaga yung mga estudyante kasi yung nasakyan namin na bus kahapon diyan papuntang Bourbon siyempre dadaan ng Katmon, Danau tas dito tas hanggang sa sugod na labasan ng mga estudyante yun na gusto lang po nila na parang masaya lang sila na nakatayo hindi nakaupo nakatayo lang sila basta nakakapit lang makasakay yun masaya na din sila sabi ko kay Dian yan maanuhan mo din yan may experience din na makasakay ka ng bus kung gusto mong umuwi ganyan din mag standing position ka pero kung wala naman sa north bus ka sasakay hindi po mangyayari kasi makakaupo ka ng mabuti yung mga pasayros lang na pick up dadaan ng eskwelahan lalo na pong rush hour ganun standing position po yan na-try ko na din po yan noon nang galing po tayo sa Compostela paghapon talaga agawan yung pagsakay ng bus na yun mas bit ko na lang din po sasakay po ako ng multicab papuntang Danau na doon na lang tayo sa terminal sasakay na yun na medyo napapamahal yung pamasahe natin dahil to ride nadudoble kasi galing sa Compostela pa Danau Terminal 20 tapos mula sa terminal dito sa sugod 50 sa multicab kung sa bus naman kahit mula lang sa Danau singil depende sa bus may 50 may 60 kung aircon yung masasakyan mo na series 70 ganon tas kung diretso naman dito sa sugod papunta Compostela yun mayroong lang singil na 50 hanggang Compostela or 60 yun hindi pareho talaga yung singil ng pamasahe ako naman po kasi galing doon sa looban nila Jing pag sumakay ka ng pedicab papasahe ka pa ng 20 so bali yung natin papuntang terminal nagiging 40 kasi 20 sa pedicab or sa single motor tas multicab 20 tas sasakay ka ulit ng sa terminal of nandito depende sa Katmon kung sasabihin mo Katmon singil 45 o hanggang ka lang dyan sa Katmon Plaza kung sa sugod dito patag 50 sa multicab so ayun parang nadudubli yung pamasahe tulad kahapon mula sa CTU singil sa amin ng North Bus papuntang Compostela tag 50 tas ayun baba kami ng Compostela 50 kahapon sakay pa kami ng motor ni Dian papunta sa boarding house singil sa amin 40 kasi tag 20
parang nadudubli talaga. Hindi naman kayang maglakad kahapon mga alas 12. Hindi kayang maglakad mula sa National High School papuntang boarding house ni Jing. Maano talaga, hindi mo kayang lakarin kasi parang pakiramdam ko kahapon na gusto ko nang matulog. Na parang pagod na po yung hapo na po yung katawan natin, na yun sabi ko kay Dian, sakay na lang po tayo. Kaya ayun, tapos namin kumain ni Dian doon sa boarding house. Nagpahinga talaga kami, pahinga na parang medyo nakaidip tayo ng mga ilang minuto. Tapos sabi ko mga alas 3 na po tayo umalis. So yun, ano po kami dito, kadating sakat mo naman kami bumaba kasi si Sansan magpapaano na po siya, magpapasundo sa akin. Nagchat, sabi ko chat ka kay Papa Beach kasi tayo may magsusundo kay kay Chrislyn mga alas 4. Yun na nagchat po siya. Yung pala yung nangyari, hindi nakatanggap si Papa Beach ng ng chat kasi yung Facebook niya na log out niya, na hindi niya alam na yun, hindi po nabasa yung chat namin na pasundo. So, ang nangyari na naman, lakad na naman kami mula sa gym hanggang sa CIS, eskwelahan nila Chrislyn, na yun, timing naman nakita namin si Sir Regan pumipila. Tinawag namin na sumakay kaming 3 kasi nagaano po si Sir Regan na Mama Cyrus, labasan naman ng sumakay kami ng 3 papunta dito sa loob, yung singil 20 man. O 3 kami 60. So ano po kami kahapon sa pamasahe. Yun, nakauwi kami po ng Matiwasay na may halong paglalakad. Ayan, kain muna kami ni Chrislyn. Nagising na po si Chrislyn. Habang tayo may binabad, kain muna tayo bago umpisang maglaba. Hi guys, welcome to channel ni Mama Rosette ni Papa Bet. For today's video ay wala po akong pasok kasi mag-meeting muna yung mga teacher dahil sa uso na naman yung kidnap sa mga bata. Naalarma yung school namin. Meeting sila ngayon araw. Habang may binabad tayo guys, napag-isipan kong operasyonan dito. Linisan ko po dito at i-arrange ng para lumuwag. Ayan, yung mga bakal-bakal na po yan, ilalagay ko sa sako para po lumuwag dito banda. Since wala naman tayong gaanong gagawin ngayon, so ayan, napag-isipan kong linisin ko muna dito. Yan, mga bakal, mga steel bar, mga sobra-sobra po yung ginamit dito sa pagtrabaho sa main house, na sa Lunes naman mag-umpisa na po talaga mag-finishing. So kailangan natin kunin yung mga nakalagay dito na para medyo lumuwag po. Yan, napag-isipan kong lagay lang muna dito sa sa sakubag yung mga bakal na to para magmaluwag. Magagamit pa kasi ito. Steel bar na sobra-sobra, yung meron pong nagpapagawa ng sugangan, yung lutuan, yung sugangan, ewan ko kung anong Tagalog sa sugangan, may nagagamit si Papa Beach. Yan, marami pa dito, so itatabi lang natin
pala. Pwede na ito pang gatong. So, ayan po guys. Lumuwag na din. Nalinis na po dyan. So, bali yung cabinet na yan, inusog ko lang doon. Kasi yung nakalagay dyan, mga gamit ni Papa Beats. Bali, inusog na lang natin doon. Kinuha yung mga kunting-kunting nakalagay sa likod na para po mausog. So, ayan. Medyo lumuwag na po. Alas 10 na, ayan, sasamahan ni Chrislyn si Papa Beats pagsundo kay Sia. Nabang po tayo mag-relax muna bago po mag-umpisa sa labahan natin. Ayan, nakaantay po siya. So, ayan po guys. Thank you for watching. For today's video, update lang po ako sa mga naging kaganapan po kahapon at ngayon nasamantala si Dian andun. Paus po siya. Masakit daw yung katawan niya. Na kahit nga po ako kanina natatamad tayo. Kung bumangon kasi masakit po talaga yung katawan ko. Pero kinakailangan na bumangon tayo. Napuos po si Dian. Nawalan ng busis dahil kahapon nga sagsag kami sa init tapos yung hinahanap po namin yung malamig na tubig. So ayun po yung resulta. Thank you for watching. Bye bye.